kinuha niya? Kinuha po, kasi nilagay mo na sa ilalim ng manibela ko eh. Baka hindi ako nakita mo. Hindi naman siguro maglalakas loob, mag-aaksay ng panahon sa dami na ng aking ginagawang pag-iimbestiga. Yung taong na agrabyado, hindi magsisinungaling. Kinukumbinsi mo ba ako na sinungaling to o pinaiikot mo ako? Sino sa inyong dalawang paniniwalaan? Gumawa ka ng kabutihan ng balik. Gumawa ka ng katarantaduhan ng balik sa'yo. May pakarma-karma ka ba? Mauubos pang pamilya mo. Huwag ka magsasalita ng gaya. Baka mauubos yung pamilya mo. Magsisisi ka. Lokohin mong lelo mong panot. Huwag ako. Aksidenteng natunugan ng bitag ang reklamo tungkol sa panghuhulid up umano ng isang pulis matapos magpablatter ang biktima sa barangay hall ng Greater Lagro, Quezon City. Tiempo naman nandun ang aming grupo sa barangay hall kaya't nagpasama agad kami sa tanod na nakakaalam sa lugar kung saan nandun ang mga pulis na nagiinuman pa daw ayon sa mga nagrereklamo. Nang mamata namin ang barangay mobile kung saan nakasakay ang mga biktima at ilang mga pulis ng PCP-5. Nahuli niyo ba? Di ba, pupunta pa kami sa tab. Kukunin namin yung official ng sa tab. Yeah. Mga naka-duty. Wala. Hindi nakuha. Kukunin namin yung official. Baka hirap na. Wala ang official na kasama itong mga Wala pa. Ibig sabihin, walang nandoon pa? Andun pa, kukunin lang namin yung official nila. Sige. Agad kaming nagtungo sa Lamesa Dam upang makausap ang kanilang opisyal. Dito, nakausap namin ang mga nagrereklamong tendera na kinutongan daw ng 6,000. Saan nakita niyo ba noon? Pumunta ka? Nakita ng mga pulis. Wala naman po. Walang pulis, dalawa lang ho sila eh. Mga kasamahan nila. Empleyado ng kainuman niya, empleyado. Nandoon yung dalawa. Andun po talaga. Nakita ng mga pulis. Kasi nung pumunta ko kami sir, kami lang ho. Kasama namin yung kasama namin kanina. Hindi sila kasama. Hindi ho. Kaya nagpa-blatter kami ngayon sa barangay. Tinanong namin sa ilang pulis kung ano ang status ng mga kabaro nilang pulis na lang hold up. Sinasabi ng mga pulis na kumuha ng pera. Hindi pa ako namin response. Nandoon pa ba sa site? Okay. So ito ang epicture ngayon. Para makausap natin. Nakaharap namin si SPO4 de Chavez ng PCP-5. Presidente lang ito nakita namin dahil nandun ko sa barangay, may reklamo dun sa mga BSDO. Pero ngayon, nagka-interest kami, gusto namin makita. Mukha atang kakaproblema raw ata kunin itong mga pulis na ito na ano ba pinaka-problema talaga? Kaya amin tinawag lang ho kami, di amin pupuntahan kung ano, reklamo kung nasan ho yun. Nandito ho yung mga complainant, ngayon kami ho, i-document lang ho namin. Hindi ba magka-problema, nandito ho kami. Kami ho sa kitag, sabi nga namin, lahat ho na action. At kung kinakailangan ho magkaputukan, kami makikipagputok na rin. Agad nito kinausap ang mga nagrereklamo upang malaman kung kilala nila ang pulis na nang hold up sa kanila. Aminado po kami sir na may violation naman ng trespassing. Ito lang para maintindihan nyo. Wala naman yung problema sa kanila, it's just that kinuha yung pera nila 6,000. Pinuha na kayo ng pera. Binalik yung 1,000 para daw... Sino po ako ha? Deklaro. Nasaan na po yung tao niyo? Umalis na raw ho eh. Yung pala sir yung naka-owner eh. Wow. Sino na-owner? Punta natin. Sino Punta natin. Yung mismo. Aba, tila yata walang nakapansin sa pagdaan ng owner na sasakyan umano ng mga nang-hold up na pulis. Agad na sinundan ng bitag kasama ang mga operatiba maging ang mga nagrereklamo ang sasakyan ng pinaghihinalang suspect ng mga nag-hold up na pulis. Yung hinahanap na suspect, nakatakas na, dumaan pa simple pa, na-identify ng mga kinutongan ng 6,000. At nakakatawa, dumating yung responde naman dahil wala daw silang official kaya ayaw nilang mauna at gumawa ng hakbang. Okay, dumating na yung pinaka-SPO4. Habang nagkikipag-uusap yung bitag doon sa mga nagre-reklamo, dumaan na yung nare-reklamong nangotong umano. Sabi ng mga biktima. So sinusundan natin, titingnan natin kung anong ginagawang gagawin itong mga grupong to o baka naman nagpapatawa itong mga kengpoy na to. Tingnan natin. Biglang napahinto ang mga operatiba. Maling sasakyan ang nasundan. Negative daw yung owner. Ano sinabi ng mga polis? Ano sinasabi? Security po doon, tumakas na yung inano ng tao. Kasi wala nang sa harapan yun, yung
nag-usap-usap kanina, yung dumaan kanina. Nakita ng mga pulis. Hindi nga nila napansin na dumaan doon eh. Dito, nakaharap namin si Colonel Jolly Season, hepe ng PCP Station 5. Nangako si Colonel, ihaharap daw niya ang pulis na nang hold up sa biktima. Well, anyway, na mga contact ninyo, may complainant dito, positibo rito. Asikasuhin namin yan. I don't care kung pulis siya. Saan kaya makikita kayo niya? Ipapaproduce ko doon sa official na directly supervising him. Required tayo na i-presenta si Declaro para maliwanagan kung ano talaga yan. Kasi may complainant eh. Maghihintay kami sa istasyon. Yung hinabol kanina na owner na inaakala yung si Declaro, yung nirereklamo naman ito, negatibo yon. So ang ginawa ngayon dito sa isa sa mga si Dizon is kausap lang yung opisyal nitong si Declaro. So proceeding ang bitag kasama yung mga operatiba ngayon ng Central Police District doon sa 5. So that ipoproduce yung sinasabing narereklamo naman ito na kumuha ng kanilang 6,000. At titingnan natin kung mapuproduce nga ng opisyal dahil pagitan lang, ganito lang, nakatakas pa. Pagdating sa Presinto 5, agad kinuhanan ng pahayag ang mga nagrereklamo. Ilang oras nang nakalilipas, wala pa rin ang mga pulis at hepe nito. Kaya't muli naming kinausap si Colonel upang alamin kung nga ba'y darating pa mga pinatawag nitong mga pulis. Dalawang bagay, magre-report po yan sa kanyang unit. Kailan mo magre-report sa kanyang unit? Pag nag-report bukas talaga paparas mo sa bukas. Tinawagan namin ang hepe ni Declaro na si Major Sigaya. Pinare-report ka raw dito ni... Okay. Pinare-report ka ni Colonel Dizon dito. Are you coming over? Nangako ka sa kanya, hindi ba? Anong oras ka pupunta dito? Hindi mo gagawain dahil nandiyan ka lang sa opisina mo. Hindi mo naman madadala unless kung sasabihin mo, sasama kami sa'yo, pupunta kami dyan sa lamesa lang, pakita mo nga sa akin kung paano natin hanapin yung lukong-lukong pulis mo. O ngayon, pupunta kami. Gusto mo bang pumunta kami? Total, hindi ka naman pala pupunta rito. Drawing lang pala pinagsasabi mo na, pinagsasabi ni Colonel Dizon na kayo pupunta rito, hindi ka naman pala pupunta. Sabi mo sandali dito, sabihin mo, pahanap niya, gusto namin makita action. Rolly, ipahanap po by all means siya. Hindi, sasama kami. Kasama daw si Mr. Turpo. Hindi, sabihin mo sa kanya, sasama kami. Dala, Rolly. Hindi, gustong sumama ni Mr. Turpo. Gusto ko sumama eh. Sa bitag. Sa yung bitag. Hindi. Major! Habang nagsasalita ka sa harap ako ng camera, naka-speakerphone ako, ano yung binubulong mo kay Colonel? Narinig ka, ang usapan natin nasa camera. Huwag ka magkakamali, magbitiw ng salita dahil mabibitag ka. Maya-maya pa dumating si Major Sigaya. Pawis na pawis itong si Major habang kausap ang bitag. Nandito na yung Major na kung saan siya mismo yung tao pumunta, nagpakita na sa station. Inaantay na lang ng grupo ng bitag yung pagsipot nitong si Claro, yung subject mismo, nangako mismo sa hepe, kay Colonel Dizon na darating daw. Mag-aantay pa tayo ng mga ilang oras pa dahil nandito ng bitag 3 oras na. Titingnan namin kung ano mangyayari kasi from here makikita natin para makuha yung paliwanag nitong inaakusahan. Umano, kumuha ng 5,000 piso doon sa mga nagre-reklamo. Ilang oras lang, dumating din ang inirereklamong pulis at agad nagpaliwanag sa kanyang mga opisyal. Hindi mo kami tumanggap ng pera dahil binagyan silang tao. Binagyan silang tao na nagkaroon, binagtigyan ko sila. Pero wala kaming pera. Pakinggan ang mga hirit nitong si Declaro habang tinatanong ng kanyang mga hepe. So, hindi nyo hinuli, hindi rin nyo hinuli. Hindi sir. Well, binanggit na yung tao na yun. Oo, sabi nila, ginuman daw nila sila ng pera. Sir, mamatay na kami lahat, pati pamilya ko. Kasama ko pamilya ko. Mamatay na kami lahat. Wala akong ginawang pera sa lahat. Usap ako sa inyo na kung pwede, 500 na lang dahil wala kaming pera. Yung pera kung nakita niyo sa wallet ko, sir, hindi po akin sa Wala akong ginawang pera sa inyo, dahil. Sir naman, inabot niyo pa yung 1,000 doon nung hinabol namin kayo eh. Ayaw ko sa inyo kung saan ang galing yung 1,000. Wala akong perang kuha sa inyo. Parang Ito naman ang hirit ni PO3 Declaro sa bitag. parang yun nagsasabi na yung pera na yan kunin mo. Kasi nilagay mo na sa ilalim ng manibela ko eh. Para itong Claro, inaakusahan ka. Sir, Oh,
Walang katotohanan yan, sir. Hindi ako lasing, sir. Lasing po yun, sir. Nabutan pa namin sa labing sa dam yan, mag-inuman sila. Mga Baka hindi ako, baka hindi ako nakita po. Marami pong tao. Ano po? Hindi kami pwede mag-duty na lasing. Ay, ayun nga po, hindi namin alam bakit hinuli nyo kami ng lasing kayo. Dinala nyo pa kami. Nagdanakaw kayo ng mga kulay doon sa loob. Tutuhanan lang tayo, maging totoo lang tayo, ha? Sige po. Kayo nasa loob kayo ng lamisa dam. Kami nilagay kami doon bilang pulis na manghuli na nagtitrespassing. Kayo nasa loob kayo. Ilang beses na kayo pumasok dyan. Pinababayaan na kayo. Ay, hindi. Ako wala akong record ng ngutong. Ikaw kaya klaro sa palagay mo, eto, sobrang agrabyado, tinuturo ka magsisinungaling. Alam mo, sir. Kung pumunta pa ng barangay, na-tiyempuhan namin dahil may tinatrabaho kaming surveillance sa barangay at ikay, matitiyempuhan sana ng mga taga-Lagro Police. Kasama kami. Hindi ka hinuli dahil may mga mahahaba kayo. Bumalik muna yung pulis. Kasi, una, baka daw lalaban kayo. May mga mahahaba kayo. Natatakot sila. Ako sinabi ko kung kinakailangan ako maging opisyal at mangungunang hulihin ka, gagawin ko yun. Pero ito, hindi naman siguro maglalakas loob, mag-aaksay ng panahon sa dami na ng aking ginagawang pag-iimbestiga. Yung taong na-agrabyado, hindi magsisinungaling. Alam mo, sir, ang sibilyan, magaling yan, sir, sa kwento, eh. Ngayon, sir, Tinuturuan mo ba ako? Kinukumbinsi mo ba ako na sinungaling to? O pinaiikot mo ako? Sino sa inyong dalawang paniniwalaan? Bakit nawala yung 5,000? Yun nga po, sir, kaya namin nabot sila sa lamesa dam. Sabi ng kasama ko, tingnan mo yung pera ko kasi nakita raw niya doon sa Manibela mo isiniksik na tigil 500. Sa Manibela, dito sa may kambyo. Sa kambyo. Hindi tinignan ko, bakit sana ako ng pader sa may bahay namin. Wala na nga po talaga yung pera na tigil 500. Parin niyo po yun sa tao. Hindi naman kaya ikaw sa lamang kera. Ay, Diyos ko. Ginawakan niya ba ang pitaka mo? Kinuha ka sabi. Kinuha niya. Kinuha po ito. Nilagay sa harapan nila. 2 beses lang Yung binuksan. kukuha ng pitaka mo na hindi mo nakita kung kinuha yung pera. Sa lamang kera yun. Magaling. Tinignan niya pa ulit. Ngayon, pero kung kinuha sa'yo, harap-harapan, nakukuha yung pera. Sa lamang kero ang tawag doon. Pero kung kinuha sa'yo, hindi ka nakakala maging sa lamang kero doon. Pag nakuha sa'yo na wala ang pera mo, at sinasabi mo sa akin, baka multo ang kumuha. May multo ba sa lamesa dam? Palagay mo kaya, klaro, may multo sa lamesa dam. Ganda siguro maimbestigahan yung lamesa dam dahil may tingin ako may mga white lady na impacto. Sige, humirit ka pa. Baka sakaling makahingi ka ng tulong sa mga kasamahan mong impacto sa gubat ng Lamesa Dam. Kayo na sita, dahil pumasok kayo sa lamesa dam, pero wala kayong kinukuha ang pera. Sana ako, dinalangin na lang kami sa presinto. Hindi nyo na kami dinala ng gano'n. Narinig mo? Pero lang Sana, tinuluyan mo na lang, dinala mo sa presinto, at makaawa man sila sa'yo, nakita ng mga kasama mo na ikay mabait at maunawain. Ha? Na ikay... Doon, sir, ako nagkamali na hindi ko sa tinuluyan. Sana tinuluyan mo. Yun lang, sir, yun lang. Saan kasama mo? Sino yung isang kasama mo? Yung 1 kilogram. Policarpio. Kasong administratibo, sampahan nyo ng kasong kriminal dito. Hindi natin magdawin ng paano. Kaya ako nakikita ako na ayaw ko kung sa sarap ng camera. Pero pag tinanong mo ako, bulo ko. At sasabihin ko, sisinungaling itong tao mo ito. Ikaw, may due process kang papakita. Magiging balanse ka. Pero itong mga sinasabi ng complainant, buong-buo yan. Kaya ito may pag-aalinlangan. Maraming mali, maraming butas. Tinuluyan mo na lang sana, inaresto mo, binablakan mo. Sakaling naawa kayo, pinakawalan nyo, mababait pa kayo. Hindi na bago sa amin na mga hirit mo PO3 deklaro. Ang mga kapareho mong makakapal lang mukha ang tinutugis namin sa bitag. Maging ang mga opisyal mo, nagdududa kung paniwalaan ka sa iyong mga hirit. May pakarma-karma ka pang nalalaman. Gumawa ka ng kabutihan ng balik. Gumawa ka ng katarantaduhan ng balik sa'yo. May pakarma-karma ka ba, mauubos pang pamilya mo. Huwag ka magsasalita ng ganyan, baka mauubos yung pamilya mo, magsisisi ka. Ano sa palagay ng mga bossing? Anong gagawin nyo dito sa tao? Pakailan na lang. Ano? Yan ang Ngayon, dadaan sa tamang proseso yan. Pero nakita ko na. Yung mga sinasabi niyo na matibay ang loob ko, naniniwala ako sa'yo. Para sa'yo, lokohin mong lelo mong panot, wag ako. Mensahe ng bitag sa mga walang kadaladalang mga pulis na nanghuhulidap at nangungotong.
Ganito ang magiging kahinatnan kapag kayo'y inareklamo sa inyong pangungotong o panguhulidap sa bitag. At sa'yo PO3 Declaro at PO1 Policarpio, hindi kayo ligtas sa bitag dahil patuloy namin itong tututukan.